mga bituin, tanang nilalang sa patawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawang kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang inyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayak kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay.
Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya, aayrim niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ang malaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot?
Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y naririto sapagkat tinipon tayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sino nga ba ang natutulog? Bigla kayong tumingin sa katabi nyo kung yung katabi nyo ba ang sinasabi kong natutulog. Sino nga ba ang natutulog? Si Jesus sa ebanghelyo natin ngayon na natutulog daw sa bangka? O baka ang tunay na natutulog ay ang mga alagad? Siguro nga, si Jesus Nazareno yung nakapikit ang mata, himbing na himbing. Pero sa totoo lang, ang talagang natutulog ay ang mga alagad, sapagat natutulog ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Di nila alintana na bagamat may bagyo, may unos, may pagsubok, nakaligtaan nila, kasama nila si Jesus Nazareno. Kaya nga, nung ginising nila si Jesus upang humingi ng tulong, napatanong si Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Hindi lang minsan siguro sinabi nyo sa inyong mga kaibigan, huwag kang mag-alala, naririto ako. Hindi ba't sa mga nagluluksa, ang presensya ng mga nakikiramay ay nakapagpapalakas loob at nakakagaan ng pakiramdam, sapagkat alam natin, hindi tayo nag-iisa. Iyon ang nakaligtaan ng mga alagad. Hindi sila nag-iisa. Kaya nga sabi ko nga kanina, sino ba talaga ang tunay na natutulog? Si Jesus ba o tayo? Sapagkat ang tunay na nagtitiwala, ang tunay na nananalig, alam niya, nandyan lagi si Jesus. At minsan, kailangan ang mga bagyo upang ipaalala sa atin ito. Ginamit ng Diyos ang bagyo para gisingin ang mga alagad. Hindi si Jesus ang kailangang gisingin, kung hindi ang mga alagad. Minsan sa ating buhay, dumadaan ng bagyo, ang mga pagsubok, ang mga krus. Siguro nga sa mga nagsisimba ngayon dito, may pakiramdam, binabayo na kayo ng maraming pagsubok. Kaya kayo napatakbo dito sa Quiapo. Siguro nga iba sa inyo, kaya hindi maipinta ang mukha. Ang dami ng pinagdaraanan.
Katatapos pa lang ng Pasko, Biyernes Santo na ang muka. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha namang Biyernes Santo. Sabihin nyo, maaga pa. Matagal pa ang Biyernes Santo. Pero, ganon. At minsan, ang pakiramdam natin, siya ang natutulog. Siguro nga napapahinain tayo at sinasabi, gising po ba kayo? Naririnig nyo ba ang dasal ko? Tinutulungan nyo pa ba talaga ako? Nagtatampo na. Siguro ang ilan sa atin. Pero kaya ka pinasimba ngayon ni Jesus Nazareno para sabihin, hindi ako natutulog. Baka ikaw, kasi nawawalan ka na ng pag-asa. Nawawalan ka na ng pagtitiwala. Nakakaligtaan mo ang pangako ko. At ano ang pangako ni Jesus Nazareno? Ano man ang mangyari, kasama natin siya. Siguro nga mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon maiaalis ang bagyo. Hindi sa lahat ng panahon mawawala ang pagsubok. Tignan nyo lang ang Nazareno ng Quiapo. Sa lagi niyong pagpunta rito, nakita nyo bang wala siyang krus? Ni minsan, hindi nyo nakita si Jesus Nazareno na walang krus. Paalala sa atin, hindi dahil may krus tayo, iniwan tayo at tinutulugan tayo ni Jesus. Siya nga, 24 oras, pasa ng krus. Hindi ang krus ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay pag lumayo tayo kay Jesus. Huwag kayong matakot sa krus. Mas matakot tayo sa kasalanan na nagpapalayo sa atin kay Jesus Nazareno. Kaya nga sa unang pagbasa, pinagsabihan ni Nathan si David, kailangang yanigin si David dahil nagkasala si David. Kaya pinaalalahanan siya ng propeta. Lakas loob, dinuro siya ng propeta. Yung hari, pinagsabihan, pinagalitan si David sapagkat nakiapid siya sa asawa ng may asawa. Pinapatay pa niya yung asawa nung kalaguyo niya. Kaya kailangan din ipamuka sa kanya ang pagkakamali. Kailangan din gisingin si David dahil nalalasing na siya ng kasalanan. Minsan din mga kapatid, binabagyo tayo kasi nalalasing din tayo sa kasalanan. Hindi na natin namamalayan, kinakain na tayo ng buhay ng kasalanan. Kaya pag minsan napapagalitan tayo, napaparinggan tayo, minsan kailangan sabihin sa atin ang katotohanan, masakit man ito. Tandaan natin, iyon ay mga bagyo din na ginagamit upang gisingin tayo. Baka yun din ang dahilan, kaya ka pinasimba ngayon ng Nazareno, mangumpisal ka na. Kasi kahit araw-araw kang magsimba, kahit lagi ka nangungumunyon, kung hindi ka nanghihingi ng tawad, ayaw mo magbagong buhay, ayaw mong magpatawad, ayaw mong maging mapayapa, talagang hindi ka tatantanan ng bagyo. Sapagkat ito'y pamamaraan din upang ipaalala sa atin, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang bagyo ay biyaya din. Sapagkat sa bagyo ng buhay, ginigising tayo para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Sa mga bagyo ng buhay, ginigising din tayo para magbagong buhay
at magbalik loob sa Kanya. Ngayong araw na ito, sinasabi sa ating lahat ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot kung may bagyo ngayon sa buhay mo. Hindi kita iiwan, sasamahan kita at gigisingin pa kita. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ng anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Ang ating tugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat na may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong may mga pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasabra ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalang. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan nagdududa kami sa iyong pagmamahal at kabutihan. Patawad po kung minsan nawawalan kami ng pag-asa at pagtitiwala sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang pag-asa at lakas natin, ang kapayapaan natin sa gitna ng mga unos at bagyo ng buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you remain, in your hearts I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know.
to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your bread, and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, must know. I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know. Announcement. I am ever with you. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap ng ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabuliang Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office.
Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapaayos, paglilinis, at patuloy na pagpapaganda ng ating simbahan, lalo na tayo po ay tatanghaling pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At sa Lunes po, darating ang mga obispo ng Pilipinas dito sa atin upang makiisa sa pagdiriwang na ito at pambihirang biyayang ito para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At muli, salamat po at walang sawa kayong nagpupunta dito sa Quiapo. Nawa ang lahat ng nagpupunta dito magising sa pagtitiwala at pag-asa, at magising din para handa kayong tanggapin ang biyayang ipinagkakaloob sa inyo ng Poong Nazareno. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising. At sa kabila naman, sabihin mo, God bless you. God bless you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.